Ano ang mahalaga? Pera? O Biblia? Yes! Pera. Kunin mo na. Bible? Alam mo, huwag ka manghinayang sa Biblia. Mas mahalaga pa yan kaysa dito sa perang nakuha. Ang payo ko sa'yo ay basahin mo yan at may kita mo kung paano mababago nito ang buhay. O paano? After 2 months aasahan ko kayo ulit dito. Mag-report kayo kung ano yung natulong sa inyo ng mga bagay na yan. Nice one, may pambili na naman ng damit. Next time, bilisan mo ha. Well, wala naman choice eh. Babasahin ko na ito. Malay mo, mas makabuti po sa buhay ko. Oh, eto. Pang merienda mo. Oh, after 2 months, nakabalik na kayo ulit. Oh, Ezekiel, kamusta naman yung pera? Nakabili ka ba ng bago mong mga damit? O, kamusta naman? Saan mo ginamit yung pera mo? Nagbago ba yung buhay mo? Naubos na ba ito ngayon? O ikaw naman, Andrea, kamusta naman yung Bible? Hinig mo ba yung advice ko sa'yo na basahin mo ito? Meron bang magandang nangyari sa buhay mo? Maraming salamat po pala sa Biblia na binigay niyo sa akin. Sobrang laking tulong po talaga nito sa akin. Alam niyo po ba, nung una, sobrang napanghihinaan po ako ng loob. Ang dami ko pong problema. Iba-iba po ang mga nararamdaman ko. Pero, nung nakita ko po yung Biblia na binigay niyo sa akin, sobrang nagbago po yung buhay ko. Nabasa ko nga po doon yung Matthew 11:28 na sinabi po doon na lumapit po sa Panginoon yung mga nahihirapan at bibigyan niya po ng pahinga. Grabe, sobrang naramdaman ko doon yung kapangyarihan ng Panginoon. Tinulungan niya ako. Pinakita niya sa akin yung pagmamahal niya. Ngunit pagkatapos noon, dumating yung kuya ko. Galit na galit siya. Hindi ko alam kung bakit. Inuusig niya yung Panginoon. Ano ba kung dito? Wala akong tulong dito yun eh. Tapos, inatake siya sa puso. Hindi ko alam yung gagawin ko, pero naalala ko yung nabasa ko sa Biblia. Nagdasal ako, pinagdasal ko yung kuya ko, at salamat sa Panginoon, gumaling nga siya. Ngayon, na-realize ko na sobra pala napakahalaga ng Biblia. Grabe, hindi pala wala pala yung pera na pinili ni Ezekiel. Biblia pala talaga ang katapat ng lahat ng problema natin at hindi anumang bagay na nandito sa lupa. Kaya gusto ko sana magpasalamat sa Panginoon sa pagbabago na binigay niya sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa kuya ko rin. Kaya sobrang laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon. Salamat nga pala doon sa perang napanalunan ako galing sa'yo. Actually, ang saya ko nga nun nung natanggap ko eh. Kaso, pagkatas ko naman matanggap yun, nilustay ko kung saan saan. Punta ako ng mall, bumili ng mga bagong damit. Pagkatapos, nagpunta ko saang bar. Nag-inom, nagpakalasing, hanggang sa di na alam kung anong gagawin. Pagkatapos nun, habang pauwi pa, hindi ko na alam na sobrang hilo ko na. Hindi na makapaglakad ng maayos, hilong-hilong, pag-ewang-gewang pasuray-suray. Nagmumukha na nga akong sira sa kalsada eh. Kulang na lang maging 4 pa ang ako. Pag-uwi ko pa, kumakatok ako sa nanay ko. Tagal pa bago pagbuksan. Pagbukas naman sa akin, napakadaming talak naman yung ginawa sa akin. Kaya galitan ako. Uminom eh. Sing ka na naman Anong pakialam mo? Bata-bata. Oh, yun. Sinampal, tinulak. Tingin mo, lagi tayo may pera? Tatingin mo ba yung pera natin lagi lang nandito sa atin? Paubos na yung pera natin, oh! Maawa ka naman sa sarili mo! Gusto, inom ako, umiinom ako. Pagkatas nung pinalayas pa ako, binigay lahat ng damit ko. Tapos ngayon, nang malala, nagkasakit pa ako sa atay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon sa buhay ko. Huwag ka na malungkot. May pag-asa ka pa. Ako nga, ang dami kong problema.
Pero tinulungan ako ng Panginoon. O ito, basahin mo rin. O ngayon, natunghayan natin ang nangyari kay Ezekiel tsaka kay Andrea. Ano nga ba talaga ang mahalaga? Ang pera o ang Biblia?